Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Mahilig ka ba sa milk tea? Sino po ba naman ang hindi mahilig sa milk tea? Lalo na kung napakainit, talagang mapapabili ka sa sarap. Ang milk tea nga ay malamig na inumin na gawa sa tsaa at may gatas. Isa na ata sa pinakasikat na inumin ngayon ay ang milk tea. Kilala sa iba pang tawag katulad ng bubble tea, pearl milk tea, boba tea at iba pa. Ang milk tea ay nagmula sa Taiwan at noong unang bahagi ng 1980s, dinala ito ng mga Taiwanese immigrants sa United States noong 1980s. Kahit pa nga dito sa Pilipinas ay sikat na din ang milk tea. Kahit saang sulok yata ng lugar sa ating bansa ay may nagtitinda nito. Bagamat masarap at nakakapawid ng uhaw ang milk tea at gawa sa tsaa, ito ay nakakasama kapag madalas ang iyong pag-inom. Pero ano nga ba ang mangyayari sa iyong katawan kapag araw-araw kang uminom ng milk tea? Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa dalawang teenager sa China na napahamak, na ospital at nagkaroon ng komplikasyon dahil sa kakainom ng milk tea. Ang isa pa nga po sa kanila ay na-comatose. Noong May 2020, isang 18 years old na teenager na babae ang nagkaroon ng diabetic coma dahil sa addiction nito sa pag-inom ng milk tea 2 beses kada araw. Halos 5 araw na nakoma ang teenager na tinawag na bubble tea girl at hindi na siya pinangalanan sa media. Isinugod si bubble tea girl sa Shanghai Hospital at ang timbang daw noon ng teenager ay 125 kilos. Sobrang bigat ng kanyang timbang at hindi na nga normal para sa isang 18 years old na babae. Ang pagkakomatos ni bubble tea girl ay dahil sa hyperglycemia o mataas ang blood sugar sa kanyang dugo at ito ay sadyang mapanganib. At dahil nga ito sa pag-inom niya ng 2 milk tea sa isang araw sa loob lamang ng 1 buwan. Ayon sa ina ni bubble tea girl, na-addict daw talaga ang kanyang anak sa milk tea. Nakita na lang daw niya si bubble tea girl na nagsusuka, madalas ang pag-ihi, uhaw na uhaw sa tubig at bigla na lang daw itong nawala ng malay. At nang dalhin siya sa hospital, na-diagnose si bubble tea girl ng diabetic ketoacidosis. Ang diabetic ketoacidosis ay nangyayari kapag ang bilang ng asukal sa dugo ng isang tao ay tumaas ng labis na humahantong sa labis na produksyon ng mga acid sa dugo. Ito ay seryosong kondisyon at nakamamatay. Ano nga ba ang mga sintomas ng diabetic ketoacidosis? Labis na pagkauhaw, madalas na pag-ihi, pagduduwal at pagsusuka, pananakit ng tiyan, panghihina o pagkapagod, parang laging hinahabol ang paghinga, mabahong hininga at pagkalito minsan. Nilagyan ng ventilator at hemodialysis si bubble tea girl. At mabuti na lang, pagsapit ng June 1, 2020, ang kanyang kondisyon ay tinuring na stable. Nagising mula sa comatose ang dalaga at inilipat siya sa ibang ospital para sa follow-up care. Si bubble tea girl ay nakapagbawas ng halos 35 kilos sa loob lamang 1 buwan. Gumaling ito at nangakong hindi na muling iinom ng milk tea o bubble tea. Ayon sa doktor ni bubble tea girl, may isa pa siyang naging pasyente kung saan isang teenager din ang na-ospital dahil sa milk tea. Ang pasyente niyang ito ay sinuri ng x-ray at nakita sa loob ng katawan nito ang maraming pearls o baba. Ito po yung mga bilog-bilog na nilalagay o hinahalo sa mga milk tea. Sa kasong ito, ang teenager ay kinilalang si Xiao Shen. Ang 14 years old na batang babae ay na-addict din sa bubble tea at na-admit sa hospital matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Si Xiao ay nakaranas ng mga sintomas na matinding bloating, hindi makadumi ng ilang araw at walang gana kumain. Dahil dito, isinugod siya ng kanyang mga magulang sa emergency department ng isang ospital.
Pagdating sa ospital, agad na sumailalim sa CT scan sa kanyang tiyan si Xiao at nagulat nga ang mga doktor sa nakitang resulta ng X-ray. Natuklasan ang higit na 100 na maliliit na butil-butil na anino sa kanyang buong digestive tract. Ang butil ay nakita mula sa kanyang tiyan, pababa sa kanyang bituka at pababa sa kanyang anus. Dahil dito, binigyan siya ng mga laxatives upang alisin ang mga bara at maidumi niya ito. Ayon sa pagsusuri kay Xiao, dahil nga mahilig itong uminom ng milk tea, ang mga boba o pearls sa kanyang iniinom ay hindi agad natunaw. Dahil ang mga pearls po na ito ay gawa sa starch, kaya hindi ito agad natutunaw ng ating katawan. Pero marahil po ay nagtataka kayo kung paano bumara ang mga boba o pearl sa katawan ng pasyente at lumabas nga sa X-ray. Ayon po sa mga eksperto, posible daw na ang ininom na milk tea ay may halong sangkap na hindi natutunaw o iligal. Starch daw ito pero may halong parang plastic para maging buo at magdikit-dikit ang pearls. Napabalita na noon na maraming milk tea shops sa Taiwan ang sinara at hinuli dahil naghahalo sila ng bawal na kemikal. Isa daw itong low-cost alternative sa totoong starch kaya kahit hindi sinasadya ay napapabili ang milk tea shops para sila ay makatipid. Ngunit may halong bawal na kemikal o wala, hindi pa din ligtas para sa kalusugan ng isang tao ang labis na pag-inom ng milk tea. Bukod dito, may iba pang posibleng maging epekto ang pag-inom ng milk tea. Ang mga sumusunod nga ay ang mga pwedeng mga epekto ng madalas mong pag-inom ng milk tea ayon sa mga eksperto. Bloating. Sa sobrang pag-inom ng milk tea, maaari mo talagang maramdaman na bloated ka. Ito ay ang pakiramdam ng tiyan na parang lobo dahil punong-puno ito. Ang tsaa kasi na hinahalo sa milk tea ay naglalaman ng caffeine na maaring magpa-bloat ng tiyan. Dahil din ito ay may gatas at may side effect ito sa karamihan ng tao o yung tinatawag na lactose intolerant. Sa ganitong kondisyon, nahihirapan ang mga tiyan ng mga lactose intolerant na tunawin ang lactose sa gatas. Nagre-resulta ito sa kanila ng pagka-bloat ng tiyan at pagdumi ng mas maraming beses kaysa sa normal. Kaya, kung ikaw ay may sensitive na tiyan, ang pag-inom ng milk tea ng madalas ay hindi pwede sa iyo. Insomnia. Tulad sa kape, ang tsaa, particular ang black tea na siyang ginagamit sa paggawa ng milk tea ay mayaman sa caffeine. Kapag na-overload ang iyong katawan ng caffeine, maaari itong magdulot ng mga karamdaman sa pagtulog tulad nga ng insomnia. Ang pag-inom ng labis na higit sa 2 baso ng milk tea sa isang araw ay maaaring magdulot ng malaking issue sa pagtulog. Sa loob ng 15 minutes na pag-inom ng milk tea, ang caffeine nito ay pumapasok sa iyong bloodstream at nagkakaroon ng pagtaas sa energy level. Sa isang baso ng milk tea, ang caffeine na nilalaman nito ay tatagal sa ating katawan ng 6 na oras. Kaya kapag nakainom ka ng maraming milk tea, bago ka matulog ay makakaranas ka ng insomnia dahil hindi agad na flush out ng ating katawan ang caffeine na nandoon. Anxiety. Dapat mong itigil ang pag-inom ng milk tea ng madalas kung ikaw ay nakakaranas ng anxiety. Ang inumin ay maaring aktwal na mag-trigger ng mga sintomas ng kondisyon ng anxiety at magpalala pa. Maaari kang makaranas ng pagbilis ng tibok ng puso, biglang kinakabahan o minsan hindi mapakali. Ito ay dahil ang milk tea ay maaring mag-activate ng mga cells ng utak upang kumalma ka, pero kapag uminom ka ng sobra, pwede nitong ma-imbalance ang mga kemikal sa iyong utak na nagdudulot nga ng anxiety. Ito ay nagiging mapanganib kung umiinom ka ng sobra sa 150 ml ng milk tea sa bawat araw. Blood pressure imbalances. Ang isa sa pinakamapanganib na epekto ng pag-inom na labis na milk tea ay nagdudulot ito sa katawan ng hindi balanseng blood pressure. Kapag konti at sakto lang ang pag-inom ng milk tea, maaari itong makatulong na mapabuti ang sirkulasyon sa katawan, mapanatili ang kalusugan ng puso, utak at nerve function, at pwede ding makatulong na mapabuti ang immune system.
Pero kapag labis kang umiinom ng milk tea, pinapataas nito ang iyong tibok ng puso na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ito ay maaaring maging lubhang masama para sa iyong katawan at makapag-trigger ng iba pang sakit sa puso na may malalang komplikasyon. Dehydration. Isa din sa masamang maidudulot na labis na pag-inom ng milk tea ay ang dehydration. Ang dehydration ay nangyayari kapag nawawalan ka ng mas maraming tubig kaysa sa iniinom mo. Kaya, hindi nakukuha ng iyong katawan ang normal na dapat na dami ng tubig. Pangunahing sanhi nito ay ang caffeine na nasa milk tea. Sa makatuwid, huwag uminom ng milk tea nang walang laman ng tiyan, lalo na kapag mas marami kang asukal na pinalalagay. Posible din na kapag ikaw ay na-dehydrate, maaring sumakit ang iyong ulo. Pimples. Isa sa mga nakikitang side effect ng milk tea para sa balat ay ang paglitaw ng mga pimples. Sa pag-inom ng tamang dami ng milk tea, ito ay nakakatulong sa pag-detox ng ating katawan. Pero kapag naman nasobrahan ay nagdudulot ito ng matinding init sa katawan at nagkakaroon ng imbalance sa mga chemical sa katawan na nagreresulta sa paglabas nga ng mga pimples. Madalas, lumalabas ang mga pimples kapag sobra na ang iyong inom ng milk tea. Lumalabas ito sa muka, leeg at sa dibdib. Ayon din sa pag-aaral, kapag mas madami kang kinukonsumo na dairy na meron sa milk tea, ay mas mataas ang tsansa mong magkaroon ng clogged pores at dito na nga maglalabasan ang iyong mga pimples. Metabolism. Ayon sa mga research, hindi daw dapat sinisimulan ang iyong araw sa pag-inom ng acidic na inumin tulad ng milk tea. Kung mahilig ka sa milk tea, hindi maganda na araw-araw sa umaga ay umiinom ka nito. Ayon sa eksperto, ang pagsisimula ng iyong araw ng pag-inom ng milk tea ay maaaring makapinsala sa iyong metabolism. Ang caffeine sa milk tea ay nagpapagising ng mga acid ng tiyan na pwedeng sirain ang sistema ng iyong katawan na nakakasira sa tamang oras ng pagkain sa buong araw. Sa halip, tuwing umaga ay dapat daw uminom ng sariwang juice o ng tubig na lamang. Hindi nakakatulong sa iyong timbang. Kung ikaw ay nagpapababa ng timbang, hindi ito magiging epektibo kung ikaw ay palaging umiinom ng milk tea. Bagamat ang tea ay may mababang bilang ng calorie na talagang nakakatulong sa iyo para magsunog ng mga calories, kapag dinagdagan mo ito ng gatas, iba na po ang epekto. Kapag ang gatas ay pinagsama sa tsaa, ang mga protina sa gatas ay sasama sa mga compounds sa tsaa na responsible sa pagbaba ng timbang. Kapag po nangyari ito, ang iyong metabolism ay magiging naturalized sa makatuwid. Hindi magbibigay ng karagdagang benepisyo sa pagbaba ng iyong timbang. Maaring magkaroon ng type 2 diabetes. Kung araw-araw ka kukonsumo ng milk tea na mataas ang bilang ng sugar, ay maaaring magdulot ng pagtaas ng bilang ng sugar o asukal sa iyong dugo na posibleng humantong nga sa type 2 diabetes. Ayon po sa mga research, ang milk tea na dinadagdagan ng pampatamis ay naglalaman ng 90 grams ng asukal sa isang 12 ounce na baso. Dapat din daw ang tao ay kumonsumo lang ng hindi higit ng 40 hanggang 55 grams ng asukal bawat araw. Kaya, kung higit sa isang milk tea ang iyong iniinom sa isang araw, ay mapanganib na ito para sa iyong kalusugan. Cavities. Dahil sa asukal na nasa milk tea at kung araw-araw kang umiinom nito, ay malamang ito ay magiging sanhi ng mga cavity. Pero hindi lang pala ang pag-inom ng milk tea araw-araw ang dapat isipin kung hindi gaano mo katagal iniinom ito. Kapag uminom ka ng milk tea ng matagal o mabagal mo siya bago maubos, ang mga ngipin mo ay patuloy na kumukonsumo ng asukal. Dahil dito, babalutin ng asukal ang enamel ng iyong ngipin at posibleng dahan-dahang matunaw nito ang iyong mga ngipin.
Dapat daw ay maubos ang inumin sa loob lamang ng 30 minutes dahil kung hindi ay pwedeng mamuo ang mga bakterya na sanhi nga ng cavities. Ngayon ko lang din po nalaman ito na pag bumili pala tayo ng mga matatamis o mga milk tea ay kailangan ubusin nating agad. Ayon sa mga eksperto, wala naman pong masama uminom ng milk tea, basta po moderately. Ang pag-inom at pagkain ng anuman ng sobra ay labis na masama sa ating katawan. Paalalahanan po natin ang ating mga kaibigan, kapamilya na mahilig uminom ng milk tea, lalo na ang mga kabataan sa pwedeng maging masamang epekto ng pag-inom nito araw-araw. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode at kaalaman. Huwag kalimutang mag-comment ng inyong mga suggestion, mag-like at mag-subscribe para sa Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. God bless everyone!